to lay down his life for his friends. Galing Sol, grabe din kayo. Right? That same principle was applied to us by Lord and Savior Jesus Christ. When He laid down His life for us. So, ito makita na greater love ang ipakita sa Ginoo. Wala na mas grabe o mas dako pa nagugma ang pagkita sa Ginoo sa ihatang ipakamatyan dito us. And He gave His own life just to save us sinners. So why Galigson, let us always thank God for His love and for His sacrifice on the cross just to save us. Now, we will learn more about the Word of God. We will learn more about the love of God para sa buong tanan, and that is through the preaching of God's Word. And I would like to call on our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let's give the Word of God a round of applause. Amen. Thank you, Brother Fairlo. Thank you, choir, for that wonderful song that you have shared to us this morning. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. I would like to ask everybody to please open your Bibles with me. Open your Bibles with me in the book of Titus chapter 3. Titus chapter 3 sa atong mga Bible palihog. And please rise as we read the scriptures this morning. Tumayo po tayong lahat. I would like to read verses 1 down to verse 8 in chapter 3. The book of Titus, chapter 3, verses 1 down to verse 8. If you are there, I would like to hear a loud Amen. Amen. The Bible says, but to them, put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. But after that the kindness and love of God, our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, which He shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. Notice that those which have believed in God might be careful to maintain what? These things are good and profitable unto men. Let us pray. O glorious, loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this great morning that you have allowed us to be gathered in this house of worship, to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for the brethren who are with us this morning. I pray that you'd bless us, Lord. Open our hearts that we are able to
honor you and pour out everything in us for your glory. Lord God, we need you always. There is no moment na kaya namong nawala ka. Moment by moment, Lord, every tick of the clock, we need you. And I pray, Lord, this morning, you'd bless us with your word, change our lives, remind us of the great salvation that you have given us, and remind us of the great responsibility that come along with the great salvation. Thank you for answering our prayers in a very special way. In Jesus' name, Amen. Please be seated now. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. The title of the message this morning, What Pushes Us to Do Good Works? What pushes us to do good works? What motivates us? Unsa ang nagatulod sa ato para muhimo ta og mga maayong buhat? Now, in the Bible, mga kaigsuonan, it's very clear that God wants His people to do good works. Very clear. Klaro pa si Rox. Gusto sa Ginoo nga ang iyang mga tao nga giluwas ay gumagawa ng mga mabubuting gawa. Nais ng Panginoon, mga kapatid, na ang taong naligtas na ay gagawa ng kabutihan sa kaniyang araw-araw na pamumuhay sa ibabaw ng mundo. Sabi ng Bible, mga kapatid, sa Titus chapter 2, verse 14, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself. Nilinis niya tayo para sa kaniyang sarili. Bakit? Ano ang dapat natin gawin? Purify unto Himself. Look at this. A peculiar people, zealous of what? Nung niligtas ka ng Panginoon, gusto ng Panginoon na sa araw-araw mong pamumuhay dito sa mundo, gumagawa ka ng kabutihan. Pag ikaw ay isang Kristiyano at hindi ka actively gumagawa ng kabutihan, kapatid, magtanong ka sa iyong sarili, nakikilala mo ba talaga ang ating Panginoon? Dahil ang lahat ng mga taong nakakakilala sa Panginoon ay gumagawa talaga ng mabuti. Dahil ang sabi ng Bible, lilinisin niya ang mga tao na kanyang iiligtas at saka yung mga taong yon ay gumagawa ng mabuti. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay binago ng Panginoon nung tayo'y kanyang iniligtas. Amen. Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2, verse 10. Previously, sa verse 8 at saka sa verse 9, mga kapatid, klarong-klaro sa salita ng Diyos na biyaya ang ating kaligtasan. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Walang halong gawa ang ating kaligtasan, mga kapatid. Nung niligtas tayo ng Panginoon, lahat ng ating kaligtasan ay dahil sa Kanyang gawa. Hindi sa iyong gawa, kundi sa gawa ng Panginoong Hesus. At ngayon, mga kapatid, nung ikaw ay naligtas na, sabi sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Ang taong kanyang niligtas, may mga mabubuti ng gawa na inihanda ang Panginoon para iyong gawin ngayong ikaw ay ligtas na.
Kung gayon, mga kapatid, kung ikaw ay hindi gumagawa ng kahit anong kabutihan sa iyong buhay, wala ka sa kalooban ng Panginoon. Hindi ka nakatayo sa kalooban ng Panginoon dahil ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang will, mga kapatid, ay gumawa ka ng mabuti dahil nung iniligtas ka niya, meron ng mga gawain, meron ng mga mabubuting gawa ang kanyang inihanda na pag ikaw ay naligtas na, doon sa daan na yun, ikaw dadaan sa iyong buhay at yung mga gawaing inihanda niya, yun ang mga gawain na iyong gagawin dahil iniligtas ka niya. The Bible says, verse 10 again, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained, that we should," not we may, we should walk in them. Walang pagdadalawang isip ang sinabi ng Bible, mga kapatid. We should, hindi we may walk in them. Maybe we could walk in them, no? Hindi, baka pwedeng ito ang inyong gawin, hindi suggestion. Sabi ng Bible that we should walk in them. Kailangan nating dumaan sa landas na iyon dahil yon ang kalooban ng ating Panginoon. At saka sabi ng Bible, mga kapatid, ang ating gawa ay ang ating ginagawa upang malaman ng mga tao o maipakita natin na tunay ang ating pananampalataya. In James chapter 2 sa verse 18, James chapter 2 sa verse 18, mga kapatid. Ma'am Karen, si Kinsay Francis, ato sa gate kay nakagawas ang mga iro. Basig makapaap. Sorry for that. James chapter 2 verse 18 sa ating mga Biblia, mga kapatid. Are you there? Say amen. Amen. Yea, a man may say, "Thou hast faith." May taong nagsasabi, "Oo, meron kang pananampalataya." "And I have works." Ako, meron akong mga gawa. "Shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works." Pinapakita mo ang iyong mga gawa, pero ako, sabi ng Bible, ipapakita ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Mga kapatid, hindi pwedeng ating i-divorce ang gawa at saka pananampalataya. Laging magkasama yan. Kasi kung tunay ang iyong pananampalataya, meron talagang gawa na susunod at iyong gagawin sa iyong buhay. Pag ikaw ay isang Kristiyano nagsabi na ako'y ligtas na, ako'y nananampalataya, pero wala kang ginagawa upang ipakita ang iyong pananampalataya, higala, igsoon. Sa Bisaya pa, di tinuod imong pagtuo. Hindi totoo ang iyong pananampalataya. Because the confirming crown of your faith is your works. Right. That's what the Bible is teaching. Kung gayon, yung mga taong tunay na nananampalataya, meron talaga silang gawa. I have told you before a story. Me and my wife, nag-soul winning kami. At saka may Catholic faith defender na nakausap kami, mag-asawa. Sabi nung Catholic faith defender,
do, yung tawag niya sa akin kasi matanda na siya, nasa mga 60 to 70 na yung edad niya. Do, hindi totoo yan sa inyo. Nanampalataya lang, ligtas na, nanampalataya ngayong Diablo. Sabi ko sa kanya, bakit tay? Ano bang dapat para maligtas? Gawa! Dapat kang gumawa para ikaw ay maligtas. Buhat para maluwas ka. And I have asked him, ano bang magandang gawa ang dapat naming gawin para maligtas? Para siyang nadalawang isip. Ako magsasabi sa iyo, tay, magsimba, magandang gawa ba yun? Magsimba. Magbigay? Tumulong? Ano pa ba? Magandang gawa. Maraming magandang gawa. Tanong ko sa inyo, ating i-compare ang simbahan namin na hindi nagtuturo ng mabuting gawa upang maligtas at saka ang mga tao sa simbahan ninyo na nagtuturo na dapat may mabuting gawa upang maligtas, ating i-compare for the sake of comparison. Sino ba ang may mas mabuting gawa? Kayo ba na nagtuturo ng dapat gumawa ng mabuti upang maligtas? O kami na nagtuturo na pananampalataya lang ang gawin upang maligtas? Kung kayo ang standard ng gawa, ligtas din kami. Tanong ko sa iyo, tay, kanino ba itong mga bote dito ng mga tanduay? Ang rami-rami dito sa harap nyo. Ito ba yung mabuting gawa na sinasabi mo? You see? Makikita natin, mga kapatid, na yung mga taong nagtuturo na hindi na kailangan gumawa ng mabuti upang matanggap ang kaligtasan, sila pa yung may totoong mabubuting gawa. At yung mga tao, mga simbahan, na nagtuturo na kailangan mong gumawa ng mabuti upang ikay maligtas, sila pa yung mga walang mabuting gawa. Hindi naman lahat. Pero ating makikita, mga kapatid, na hindi talaga makakapagligtas ang gawa. Dahil kung yung gawain nila yung makakapagligtas sa kanila, hindi yung Panginoon ng Bible yung dinidiyos nila. Ang tanong ko ngayon, bakit? Bakit ang mga taong naligtas na ay laging gumagawa ng mabuti? Ano ba ang rason? Bakit ang nasa puso ng isang taong iniligtas na ng ating Panginoong Hesus, bakit siya gumagawa ng mabuti? Ano ba ang nangyari? Ating tingnan ang ating talata ngayong umagang ito. At we will discover what are the things taught by the Apostle Paul in the Bible. Now, number one, to answer why those who are saved always do good works, to answer that reason, let us go to number one. Number one, most of us were found of God doing bad works. Halos lahat sa atin, nung tayo'y nakita ng Panginoon, nung tayo'y nailigtas ng Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon, nung panahon na yun na tayo'y gumagawa pa ng mga gawaing hindi niya ikasisiya. Nung panahon na tayo'y may mga gawaing hindi mabuti, nung tayo'y masama pa, nung tayo'y sobrang sama pa, masama ka pa rin ngayon eh. Sino bang mabuti ngayon? Lahat tayo masama pa rin. Mayroon pa rin tayong kasamaan ngayon. Kung titingnan mo talaga yung Bible. But nung tayo iniligtas niya, yung panahon na yun ay yung panahon na tayo'y nag-i-enjoy sa kasamaan. Wala tayong pakialam kung anong sabihin ng iba. Basta't ating gagawin ang gusto nating gawin, masama man ito o mabuti.
So we are found by God doing bad works. And since we are found by God doing bad works, para sa mga mananampalataya ngayon, merong utos ang ating Panginoon. Ano ang utos niya? Sa ating teksto, mga kapatid, talatang 3, sa Titus, put them in mind to be subject to what? Principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good works. Sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, we need to remind the people, ipaalala mo sa kanila na kailangan tayong sumunod sa ating gobyerno, sa mga mambabatas, sa mga tao na nasa otoridad. Sumunod tayo, sabi ng Apostol Pablo. And makikita natin mga kapatid na maging handa tayo palagi araw-araw na gumawa ng kabutihan. Now, maraming mga Baptist ngayon na kinakalaban ang administrasyong Marcos. Maraming mga Christian ngayon actively fighting against the government. But sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, if you are actively fighting against the current government, you are sinning before God. Nagkakasala ka sa Panginoon. Kasi very clear, klarong-klaro, ang sabi ng Bible, sino man ang nakaupo, sino man ang leader, kailangan nating sumunod. Kailangan nating mag-obey. Sabi ng Bible. Kahit nga sa ating earthly boss, look at this. In 1 Peter chapter 2, open your Bibles there. Verse 17 and 18. Honor all men. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king. And look at this. Servants, be subject to your masters with all fear. And look at this. Not only to the what? But also to the what? Sana ay iyong naintindihan ang sabi ng Bible, mga kapatid. Dapat tayong may respeto sa otoridad, sa gobyerno, sa ating earthly boss, hindi lamang doon sa mga mabubuti, kahit doon sa mga masasama, sabi ng Bible. That's why I would like to always remind you, Bible Baptist Christians must be neutral when it comes to politics. Right. Neutral. I don't know if you like Marcos or not, but you must be neutral. Respect the president, honor the president. Sabi ng Bible, pray for him. Pray for him. Sabi ng Bible, mga kapatid. You see? Sabihin ko to, yung mga Baptist Christians na actively trying to destroy the current government, they are sinning against God because they are commanded to pray for the government, not to destroy it. Amen. You see? So that's some of the good works that God wanted you to do when you're saved. Be ready to do good works. And verse 2, to speak evil of no man. Don't speak evil of no man. To be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Sa ating nakikita sa Bible, mga kapatid, dapat tayo ay maging blameless sa mata ng tao. Ating iniiwasan na gumawa ng kasamaan. Sinasabi ko sa inyo, maraming panahon na marami tayong mga kaibigan na hindi maliligtas
at hindi nila makikilala ang Panginoon dahil sa ating mga attitude. Huling-huli tayo sa simbahan. Pag nasa simbahan, parang hindi makabasag pinggan. Pero, nung dumating sa school, kasama yung mga barkada, number 1 na nagsasabi ng mga pagmumura. Dito sa eskwelahan, wingog, YAWA, piste, ambot, something like that. Sa simbahan, parang hindi makabasag pinggan. Balaan, banal. Nung dumating sa mga kamag-aral, sa mga barkada, sa mga friends, sila pa yung nauunang magmura. Kahit sa chats ng Facebook, sa mga GC, sa mga chats with private people, nagmumura. Kaya hindi naliligtas yung mga friends niyo. Kasi kung umasta kayo kasama nila, parang hindi kayo ligtas. Kailangan nilang makita ang kaibahan sa iyong pamumuhay kung gusto mong magkaroon din sila ng kaligtasan. And I hope we could say amen to that. Amen. Now, that are the commands of God to us. Why? Bakit yun yung sabi ng Panginoon? Bakit yun yung utos ng Panginoon na ipakita natin sa mga tao ang ating bagong pamumuhay nung tayo'y nailigtas? Bakit? Kasi, sabi ng verse 3, for we ourselves, tayo, also were, sometimes, dati, tayo, dati, foolish, mga baliw. Tayo yung mga baliw, dati we're foolish, mga buwang, disobedient, hindi marunong sumunod, deceived, we've deceived before, serving diverse lusts and pleasures. Lagi lang hinahanap yung kagalakad, kasiyahan na makamundo. At sabi ng Bible, mga kapatid, living in malice and envy. Ibog-ibog, pirminti. Hateful and hating one another. When God found us, that is our situation. We were disobedient. We were full of malice, hating one another, fighting one another, serving diverse lusts, disobedient, foolish, deceived. That is our situation when God found us and when God saved us. Now, God saved you from those things. Pangit naman pakinggan na iniligtas ka ng Panginoon galing doon sa mga gawaing makamundo. At ngayong sinasabi mong nailigtas ka na, makamundo pa rin ang iyong gawain para kang hindi naligtas. Para kang hindi nailipat sa bagong pamumuhay. Kung ang iyong pamumuhay ay makamundo pa rin gaya ng dati. Anong sense ng iyong kaligtasan kung walang nagbago? Anong sense ng iyong pananampalataya kung walang isang bagay na iniwan mo sa iyong buhay? When God found you, you were in those state, and now that you are saved, what happened? Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na perpekto ka na ngayon. Hindi ko sinasabi na wala ka ng masamang gawa ngayon. Ang sinasabi ko, kahit unti-unti, merong nagbabago sa iyong buhay dahil ikaw ay niligtas ng Panginoon. Kung tunay kang ang ligtas. Kung dati, pariwara ka, walang shepherd, walang nagbabantay sa iyo, ngayon, hindi mo na pwedeng gawin lahat ng gusto mo dahil meron nang nagbabantay sa iyo. Sabi ng Bible, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 2 verse 25, 1 Peter chapter 2 verse 25, for ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your soul.
na ibalik ka na sa iyong tagapag-alaga. Your shepherd ang Panginoon. Kung dati walang nagbabantay sa iyong Panginoon, meron ng Panginoon ngayon na nagbabantay sa iyo, nagse-shepherd sa iyo, nagpapastor sa iyo. Your real pastor is not Pastor James, your real pastor is the Lord Jesus Christ. I am only an under-shepherd, kapatid. I hope you have understood that. So bakit yung una? Galing ka na doon. Nadatnan ka ng Panginoon na nandun sa pamumuhay na makamundo. Ngayong iniligtas ka niya, inilipat ka niya sa bagong pamumuhay. Kaya't ang tao na iniligtas na ng Panginoon, meron na siyang bagong pamumuhay. Bakit? Inilipat ka na. Nadatnan ka ng Panginoon sa buhay na gayon, at ngayon, iniligay ka sa Panginoon ng Panginoon sa bagong pamumuhay. Kaya, you are zealous of good works. Kasi at last, naiwan mo na yun. Yun yung talikala mo. Yun yung kadena mo na hindi ka makaalis-alis kasi nakagapos ka. At ngayon, binigyan ka ng freedom ng Panginoon. Freedom na gumawa ng mabuti. Yung freedom na sinasabi ng Bible, freedom na gumawa ng mabuti, hindi freedom na gumawa ng kahit anong gusto mo. That's number one. Number two, mga kapatid, ang mga Kristiyano gumagawa ng mabuti dahil they are recipient of mercy. Sila ay mga taong nakatanggap ng awa galing sa Panginoon. Dahil ikaw ay taong nakatanggap ng awa galing sa Panginoon, the natural reaction that you will do as someone who is a recipient of God's mercy, you will do good works. Then let me explain. Bakit ko nasabi yan? Sa verse 4, mga kapatid, ng ating teksto, hindi ba't sabi na ating binasa sa verse 3, ang dati nating pagkatao, we are makamundo, foolish, disobedient, so on and so forth in verse 3. Verse 4, but after that the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared. Pinakita ng Panginoon sa atin na mga makasalanan ang kanyang kindness at ang kanyang pag-ibig. Right. Ikaw na makamundo, ikaw na makasalanan, pinakitaan ng pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Hindi na naghintay ang Panginoon na magbago ka pa bago kanya iligtas. Hindi na naghintay ang Panginoon na ikaw ay taong laging gumagawa ng mabuti upang ikaw ay kanyang iniligtas. Sabi ng Bible sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Ang Kristo ay nagpakamatay para sa atin. Amen. Kailan siya nagpakamatay? Nung tayo'y mga makasalanan pa. Hindi sinabi ng Bible, nung tayo'y nagbago na. Hindi sabi ng Bible, nung tayo'y naging mabuti na. Hindi sabi ng Bible, nung ika'y nagsimba na. Hindi sabi ng Bible, nung ikaw ay nagbasa na ng Biblia. Hindi sinabi ng Bible, nung ikaw ay nagdasal na. Ang sabi ng Bible, nung ikaw ay gumagawa pa ng kasamaan, nagpakamatay na ang Kristo para sa iyo. Anong tawag dyan? Pag-ibig. Amen. Kabutihan ng Panginoon. Minahal ka niya. Kung sino ka. Ang Panginoon lang ang totoong nagmamahal kung sino ka. Sabi ng kanta, mahal kita. Maging sino ka man. Sabi ng Bible. Sabi ng kanta, mahal kita maging sino ka man. Sharon Cuneta ba yan, ma'am? Parang yung paborito ni Ma'am Bio nung makamundo pa siya. Kantahin sa videoke. Mahal kita maging sino ka man. Nung nangliligaw ka, sabi ng
sabi ng nililigawan mo, mamahalin mo ba ako? Meron akong mga nakaraan at sabi mo, mahal kita maging sino ka man. At nung naging kayo na, merong mga bagay na nadiscover ka na pangit sa kanya. Nakita mo na may mga bagay-bagay na parang ayaw mong maramdaman, ayaw mong malaman, ginagawa niyang mga hindi kaaya-ayang bagay na nung kayo'y nagsama na, nagalit ka at iniwan mo siya, saan na yung sabi mo na mahal mo siya maging sino man siya? Right. Ang mga tao, mga kapatid, pag nagsasabi ng mga ganyang mga bagay, sa almost sa lahat ng pagkakataon, nagsisinungaling. Dahil pag may nakita kang hindi kaaya-aya, ma-discourage ka na. Pero ang Panginoon, na alam ang lahat ng bagay tungkol sa iyo. Lahat, alam kung ano man yung lahat ng kasalanan na iyong ginawa. Lahat ng mga words, salita na lumabas sa iyong bunganga. Lahat ng mga bagay na iyong inisip, lahat ng mga bagay na nasa iyong puso, alam ng Panginoon. Kahit na alam na yung lahat ng yon, lahat ng kasamaan, lahat ng hindi kaaya-aya, lahat ng nakakadiring bagay sa iyong buhay, alam ng Panginoon. Pero pinili niya pa rin ibigin ka. We say amen to that. Siya ang totoong nagmamahal kahit maging sino ka man. Dapat tayo ang kumanta niyan, mga Kristiyano, no? Mahal niya ako, maging sino man ako. Gandang kanta niyan, ah. You see? Now, sabi ng verse 5, not by works of righteousness which we have done. Hindi dahil sa mga gawang mabuti na iyong ginawa. Dahil sa kanyang awa, sa kanyang pag-ibig sa iyo, ikaw ay kanyang iniligtas, kapatid. He showered us grace, justified us, and made us heir with the real Son. Ang totoong tagapagmana ng lahat ay ang Panginoong Hesus lamang. Siya ang bugtong anak ng Diyos. Lahat ng bagay sa mundo, lahat ng bagay sa universe, mga kapatid, ay pag-aari ng Panginoong Hesus dahil siya ang totoong anak ng Diyos, tagapagmana. Pero ngayon, na ikaw ay nailigtas na, naging tagapagmana ka kasama ng Panginoong Hesus. Verse 7, sabi ng Bible, that being justified by His grace, we should be made, what? Heirs according to the hope of eternal life. Ikaw ay ginawa niya tagapagmana. Sabi ng Bible sa Romans chapter 5, please open your Bibles there. Romans chapter 5, mga kapatid, Romans chapter 8 rather, Romans chapter 8, verse 15 down to verse 17, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And look at this. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. Kung anak, ikaw ay naging tagapagmana, kasamang tagapagmana ng Panginoong Hesus. Kung ano ang mana ng Panginoong Hesus, yun din ang iyong mana. Binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Wow! Now look at this. To conclude ang point number 2, bakit nasabi ko na gumagawa tayo ng mabuti dahil recipient tayo ng kabutihan? Let us make an illustration. Gumawa tayo ng isang ilustrasyon, mga kapatid. For example, ikaw ay isang bata na may galit sa isang pamilya. Yung pamilyang yon, kinakagalitan mo talaga. Gusto mo maglaho sila. Gusto mo magkaroon ng mga masasamang bagay na mangyari sa kanila. At isang araw,
ikaw ay humantong sa isang aksidente o sakit na iyong ikakamatay. Grabe na ang iyong pagdudusa dahil sa bagay na nangyari sa iyo at ang anak ng pamilyang kinakagalitan mo, nakita ka, tinulungan ka. Ginawa lahat ng kabutihan para sa iyo para mawala ang iyong sakit, bumalik ang iyong lusog. Pinakain ka, binigyan ka ng gamot, inaruga ka, hanggang ikaw ay maging malakas ulit. At nung naging malakas ka na, sabi nung anak, pa, yung ampo natin, kaya pala siya nagkasakit, may sakit sa puso. Pa, pwede ba pa na pumunta tayo sa doktor? Kasi kung hindi siya agarang mabigyan ng lunas, kahit malusog na siya ngayon, mamamatay siya ulit. Pa, pwede ba pa? Pumunta tayo yung doktor, humanap tayo ng espesyalista, itong puso ko, tanggalin natin, ilipat natin sa puso niya para siya ang mabuhay. At nang nabuhay na siya, instead na ako ang magiging tagapagmana ng lahat ng mga bagay na pagmamayari mo pa, siya na ngayon ang gawin mong tagapagmana. Now, ano ang logical na reaksyon dapat nung taong tinulungan? Gagawa siya ng mabuti. Hindi niya sasayangin ang sakripisyong ginawa para sa kanya. Dahil doon, sa experience niya, na siya pa ang galit. Siya pa ang gustong magkaroon ng mga masamang mangyari doon sa pamilyang yun. Pero siya pa ang binigyan ng kabutihan. Siya pa ang iniligtas. To the point na yung anak ng taong kinakagalitan niya, nagpakamatay. Binigay ang kanyang puso, ang kanyang buhay upang mabuhay siya. Pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi ko ma-imagine kung magre-rebelde pa ba siya ulit. Siguro, ibubuhos niya ang kanyang pangalawang buhay upang bigyan ng kaligayahan ang pamilyang kumupkup sa kanya. Yan ang nangyari sa atin, mga kapatid. Originally, we are rebels. Galit tayo sa Panginoon. Ayaw natin sa Panginoon. Kahit ayaw natin sa Panginoon, kahit makasalanan tayo, tayo'y kanyang iniligtas, binigyan ng kabutihan, at hindi lang binigyan ng kabutihan, ng pag-ibig, ang ginawa ng anak ng Diyos, nagpakamatay upang ibigay ang kanyang buhay sa iyo, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at lahat ng mana ng anak ng Diyos ay nasa sa iyo ngayon, dahil ikaw ay naging anak na ng Diyos. Dahil sa kanyang kamatayan. Now, kapatid, dahil sa katotohanang narinig mo, ano ba ang dapat gawin ng isang Kristiyano na ginawa ng mabuti ng Panginoon, nagpakamatay ang anak ng Diyos para sa iyo? Logically, you will do good works. Kung totoong naintindihan mo ang lahat ng mga bagay na iyon. So you see? So that's number 2. Because we are recipient of His mercy, automatically, we will do good works. Number 3, we must always remind us of God's mercy. We must always remind us of His grace. What have I explained in point number 2? In point number 3, dapat lagi nating alalahanin ang mga bagay na iyon. Bakit? Balik tayo sa ating teksto, mga kapatid. Sa verse 8, this is as a faithful saying, and these things I will that thou affirm not constantly. Are you there? Amen. Constantly. Palagi.
ipaalala palagi that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Look at this. Sabi ng Bible, let us look at the grammar. This is a faithful saying. And these things, look at this, plural. These things, I will that thou affirm constantly. These things, yung mga bagay na nasabi na, ipaalala mo lagi sa kanila upang sila ay gumawa lagi ng kabutihan. Kung gayon mga kapatid, ang grace pala ng Panginoon na ibinigay sa atin ang siyang nagtutulak sa atin upang gumawa ng mabuti. Sabi ng mga ibang mga sekta, ang mga Baptist daw ay hindi gumagawa ng mabuti dahil nagtuturo na ang mabuting gawa ay hindi nakakapagligtas. They are wrong. Kasi ang turo ng Bible, pag ma-remind ka sa mga bagay na ating pinag-aralan sa verse 5 at saka sa verse 6, na dahil sa awa ng Panginoon, binigyan tayo ng kabutihan, iniligtas tayo dahil sa biyaya, dahil sa katotohanan iyon, yun ang katotohanan iyon na nagtutulak sa atin na gumawa ng mabuti. You see? So entirely against ang sabi nila sa totoong turo ng Biblia. Now, let us remind ourselves. I will close through this point number 3. This will serve as my conclusion. First of all, magtatanong ako sa inyo mga kapatid. Alalahanin nyo kung anong mga klaseng tao kayo noong hindi pa ninyo nakikilala ang Panginoon. Now, ang tanong, saan kaya kayo pupunta kung hindi kayo binigyan ng awa ng Panginoon? Saan? Sa impyerno. Itatapon kayo sa dagat-dagatang apoy kung namalagi kayo sa ganung buhay. That's your past. Yan yung dating ikaw. Yung dating ikaw na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pag namatay ka, sa mga oras na yaon, ikaw ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. That is your old situation. Now remember, anong ginawa ng Panginoon para sa iyo? Nagpakamatay siya dun sa krus upang mabayaran ang iyong mga kasalanan at nabigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. At ngayong ikaw ay anak niya nang ikay nananampalataya, may karapatan ka ng pumasok sa langit pagkatapos ng iyong kamatayan. Your destination is entirely changed. And remember, saan ka na papunta ngayon? Dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, ikaw ay mapupunta ng langit. Remember all those things. Sa una, magkasala kayo kung dako. Sa una, daghan may kong nabuhat nga mga dili, maayo nga butang. Kung wala lang ko naluwas, impirno unta ko. Pero salamat, kay nagpakamatay ang Ginoo, nay nagsangyaw na ako, nay nagsulti na ako, na ay tao nga nangisog, nga magsulti sa ako, sa pulong sa Ginoo. Muna karon, naluwas ko, kay wala lang unta ko naluwas, impirno unta ko, kung namatay ko karon, mag-antos unta ko sa dagat-dagatang apoy. Pero salamat, kay gisave ko niya, nag-antos siya para sa ako. Amen. Now, ngayon ay naalala mo na yon. Naalala mo na ang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Ano kaya ang pinakamainam na gawin? Iniligtas ka niya sa iyong mga kasalanan, nagpakamatay para sa iyo. Ano ang mabuting gawin? Ngayong binigyan ka ng bagong pag-asa, bagong buhay, gumawa ka ng mabuti. Amen. You see? Ito ang dahilan kung bakit tayong mga Kristiyano ay gumagawa ng mabuti. Those who truly
are saved and experience the real grace will be zealous of good works. Sa ating pagtatapos sa mensaheng ito, mga kapatid, nais ko sanang sabihin sa inyo, or I will ask you to think, ano kayang mabuting gawain na gagawin ko ngayong linggong ito? Dahil ako ay nakatanggap ng awa galing sa aking Panginoon. Alalahanin niyo ang sinabi ko dati. Nung iniwan mo ang iyong mga bisyo, nung hindi ka na nag-inom, nung huminto ka na sa paninigarilyo, hindi pa mabuting gawa yun. Iniwasan mo lang ang mga masamang gawa. Dapat meron kang mabuting gawa. Ano ba ang mga mabuting gawa? Nakita natin ating mga choir kanina. Kumanta sila, isa yung mabuting gawa. Kinantahan mo ang Panginoon. Magbigay ka, isa yung mabuting gawa. Nagbibigay ka para sa ministry. Sumunod ka sa iyong magulang, mabuting gawa yan. Maging masunurin ka sa iyong magulang. You see? Tumulong ka sa iyong kapwa. Maging kagalang-galang ka, gumalang ka sa iyong kapwa. You see? Love people. And I don't know what will be the good work that you will be doing. But kapatid, sa awa ng Diyos, makikita sa iyong buhay na nailipat ka na talaga galing sa makamundong pamumuhay, nailipat na sa pamumuhay bilang isang totoong Kristiyano. Mangyaring tumayo tayong lahat. We will have an invitation. Let us pray. Dakilang Ama, kami po'y lumalapit sa iyo, humihingi ng tulong. Ibigay niyo po sa amin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magiging instrumento upang ang aming mga puso ay mas labis na umibig sa iyo. Tulungan niyo po kami na ang aming mga pananampalataya ay maipapakita namin sa pamamagitan ng aming araw-araw na pamumuhay sa ibabaw ng mundong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lang kami ang nakakaalam ng aming mga mabuting gawa. Tulungan niyo po kami na ang aming mga gawain ay magsilbing ilaw sa mga taong naroon pa sa kadiliman upang makita na nila ang kabutihan mo, Ama, sa pamamagitan ng aming mga buhay. Ama, ako po'y nagmamakaawa. Touch the hearts of the people this morning. Nagmamakaawa po ako. Hawakan niyo ang aming mga puso upang kami ay mas umibig sa iyo, upang kami ay mas magkaroon ng tapang at lakas ng loob na gumawa ng kabutihan kahit ang karamihan ay gumagawa ng kasamaan. Panginoon, ikaw lamang ang aming sinisinta at ang aming nilalapitan upang aming matanggap ang lahat ng bagay na aming dinadalangin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. What song, Brother Ferlo? I surrender all. Mga igsoon, surrender tas Ginoo. Surrender tas Ginoo. Mga kapatid, sumuko na tayo sa Panginoon. Siguro sa buhay mo, ngayong araw na to,
Nagtatanong ka sa iyong sarili, may mga mabuting gawa ba akong ginagawa upang maipakita ang aking tunay na pananampalataya? Kapatid, baka wala pa. Baka kung bilangin natin, mas marami pang mga gawang masama ang ginagawa mo sa buhay mo. Itong umagang to, God is giving you a chance. God is giving you an opportunity na lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Magmakaawa ka sa Kanya. Ama, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ako na aking maipakita ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking gawa. Kapatid, baka ikaw ang dahilan bakit ang iyong mga kaibigan, mga barkada ay hindi pa naililigtas ng Panginoon. Dahil kung makipag-usap ka sa kanila, lagi mong tinatawag ang iyong angkol na yawa. Lagi kang nagmumura. Lagi kang gumagawa ng mga kabulastugan kasama ng mga kaibigan mo. Ang hindi mo masabi-sabi na magsimba tayo dahil hindi nakikita sa buhay mo ang iyong pananampalataya. Kapatid, itong araw na to, ang araw ng iyong pagbabago. Babaguhin ka ng Panginoon. Sumuko ka na sa Kanya. Lumapit ka dito sa harapan. Lumuhod ka. At sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, suko na ako. Ikaw ang nagmamay-ari ng aking buhay. Ikaw na ang bahala sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ako na aking maipakita ang aking pananampalataya. Verse 1, kapatid. Dool, sa tubangan. Abri ang altar para sa imo. You come and kneel down to God. Isuko mo na ang iyong buhay sa Panginoon. Sa verse 2, mga kapatid, basi na kay gusto pa ngayon agpasaylo sa Ginoo. Basing na ay mga butang na gusto nimong pangayo agtabang sa iya. Unsa man na siya, duol na. Lumapit ka na at isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Verse 2, please. Sumuko ka na sa Panginoon. Iwan mo na ang makamundong pamumuhay. Lumapit ka sa simbahan at magsilbi sa ating Panginoon. Marami pang mga bagay na wala pang nagsisilbi dito sa Panginoon. Magsilbi ka. Isuko mo ang iyong buhay. Gagamitin ka niya.
Kanimo amahan, nagaduol kami pag-usab. Nagapangayo, Ginoo sa imuhang kaluoy ug grasya. Nga unta ang tanan namong mga desisyon, tanan namo Ginoo nga nadungog, magpabilin sa among mga kasing-kasing. Ginoo ako naghangyo Lord nga ihatag nimo kanamo ang kalipay. Tungod kay kami nakaangkon og oportunidad nga makahimo og mga maayong butang alang sa imong kahimayaan. Ginoo, nasayod kami nga ang tanang mga maayong butang nga among mabuhat walay kapuslanan kung dili mi una nga dawaton nimo. Mao na Ginoong Dios, luwasa ang matag usa nga naa karon diri, dawata kami amahan para kami mahimong una nga imong gidawat para ang tanang mga maayong buhat nga among pagabuhaton imo sad nga dawaton tungod kay ikaw ang unang midawat kanamo. Salamat amahan sa imong pagubad sa imong pagpamauli. O Ginoo, kung giunsa nimong pagdala ang imong mga anak niining balay lampuanan karon nga kabuntagon, Ginoo ako nagahangyo karong hapon amahan dala sila pag-usab para makikiuban kanamo sa pagsimba ug paghimaya. Ginoo, pasayloa mi sa mga sala, wa mi mahimo kung wala ikaw. Padayon sa pagpanalipod kanamo sa ngalan ni Hesus gipangayo na akong tanan. Amen. Salamat ug maayong buntag alang sa atong tanan. Please shake your hands one with another.